Pilit na bangayan ang nabang-makita ngayon kina Senate President Jesus Escudero at House Speaker Martin Tamboroslos kasunod ng umunit patutsada at paglalabasan ng mga sensitibong informasyon mula sa loob ng gobyerno. Sa mga pahayag na ibinulgar ni Escudero sa isang panayam, tila nagpapahiwatig siya na matagal ng tensyon sa pagitan nila ni Tamboroslos at inihalin tulad ba ang kanyang kilos sa isang general na si Torre na handang isiwalat ang lahat ng sa ngalan ng katotohanan. Hindi naman nagpahuli si Tamba at agad na pinabulaanan ng mga paratang at sinabing may sariling motibo si Escudero sa pagpapalabas ng mga isyu. Ayon sa mga tapagmasid, tila may mas malalim pang alitan na hindi pa nalantad sa publiko at ngayon unti-unti nang lumalabas sa pamamagitan ng mga maaanghang na pahayag mula sa magkabilang kampo. Maging ilang kalyado ng dalawa ay nagsimula na ring magsalita dahilan upang lalong lumala ang tensyon. Samantala, nananawagan naman ng ilang mambabatas at civic groups na huwag gawing personalan ang mga usaping pamamahalaan at imbis na ituon ang atensyon sa mga isyong mas mahalaga pa sa taong bayan. Sa ngayon, tikom ang bibig ng Malacanang sa patuloy na bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyals ng gobyerno. Asahan ang aming patuloy na pagbabantay sa mga susunod na revelasyon at kaganapan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ituloy yan ayon sa Senate President. Tama. Excuse me. Wala nang saysay, di ba? Binalik na sa kamera. Oh. Sabay giit na hindi inaantala ang impeachment trial. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala aniyang magagawa ang Kamara kundi sumunod sa mga utos ng impeachment court, ayon sa presiding officer nito na si Senate President Cheese Escudero. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sakit, no? Oh, ito ay pinapaliwanag kasi laging sinasabi, even pagka mayroong pinapasang batas, pagka pinag-uusapan, sa katunayan, ayaw tinatawag ng Kamara na lower house. Di ba? Pag sinabi, Senate and then yung lower house. Ayaw nila yan. Kasi para sa lower house, ay para sa Kamara, pantay lang ang Senado at mga congressman. Excuse me po. Yan. Ipinapaliwanag dito ni Cheese, hindi tayo pantay. Yes, pagdating sa batas, co-equal tayo, pantay tayo. Pero pagdating dito sa impeachment, hindi. Kasi kami ang judge, prosecutor kayo. So pag may inutos kami sa inyo, gagawin ninyo. Kailangan mag-submit kayo sa judge. So dito, mas mataas po ang Senado compared sa congressman pagdating po sa impeachment. Alam mo, para sa akin, well, anyway, nasa batas yan no? Na sila ay pantay. Parang presidente at ang judicial, pantay yan dapat. Supposedly, sa batas, meron silang kanya-kanyang hindi pwedeng basta-basta na lang uutusan ng presidente ang mga hurado, di ba? Kasi meron silang separation of powers. So parang ganito po dito sa Kamara. Okay? Pantay sila. Pero in reality po, mahiya din naman ng Congress. Kasi, sa dami nila, tapos iilan lang ang boto nila. No? Ito para sa akin, layman's to hindi po ito patungkol sa isang eksplanasyon ng isang abogado. Ilan po ang boto ng Senado? Di ba? So, kung titingnan mo, ano ba ang nagbibigay ng power? Di ba? Kahit saan. Kahit sa politiko, anong talagang nagbibigay ng power? Mandato ng taong bayan. Yung boto, yung suporta. Kaya nga minsan, natulad ngayon, halimbawa ang presidente, binoto ng taong bayan. Pero very sensitive, dapat ang presidente sa sigaw ng taong bayan. Kasi kung hindi na naka-back up
Ang taong bayan sa presidente, delikado po yan. Ngayon po nararamdaman na natin. Ayaw na ng taong bayan sa presidente. Ayaw na ng mga ibang politiko. Sa katunayan, nagbabaliktaran na yung ibang politiko at lumilipat na ng kampo. Isang explanation ito, ha? Alam naman natin ang impeachment. Kahit bali-baliktarin nila ng explanation, kahit mag-quote sila ng kaliwat kanang batas nila, this is political in nature. Botohan po yan eh. Hindi mo maiaalis sa isang tao na boboto yan base kung saan sila kampo-kampi, kung saan ang agenda nila. At pag tiningnan nyo po, yung 18-5 na votes, malaking bagay yan. Even yung boto ni Lito Lapid na kaalyado ni Marcos, bumoto, ibalik. Wala silang magawa eh. You know why? Alam nila ang mandato, alam nila ang taong bayan ayaw sa impeachment. Alam nila ang taong bayan nakasuporta sa Duterte. Even Tulfo, wala siyang choice eh. Pag bumaligtad si Tulfo, kahapon, bumoto siya na hindi payagang ibalik, tapos na ang karir ni Raffy Tulfo. Maniwala kayo sa akin. Alam naman natin na may pangarap si Raffy Tulfo maging tumakbong presidente. Diba? Yan ay pinag-uusapan na. Kaya yung iba dyan, bumoto in favor na ibalik. Ganun po kalakas ngayon si BP Sara. Ganun po kalakas ngayon ang Duterte. Why? Bakit ko po ina-explain? This is political in nature. But in reality, sa politika po, hindi po, wag po yung sa batas ang pag-usapan natin. Mataas po ang Senado sa Kamara. Bakit? Mas maraming nakasuporta sa kanila, mas maraming bumoto sa kanila, mas kakilala sila ng taong bayan. Ang sumusuporta sa kanila buong Pilipinas. Hindi katulad sa Kamara na iisang isang distrito lang. Iba-iba pa yan. Di ba? Halimbawa, yung distrito sa Davao, ayaw kay Tamba. Bigyan ko kay halimbawa. May separation. Ang presidente at ang Chief Justice. Pantay yan, di ba? Sa batas, pantay yan. May kanya-kanya silang kapangyarihan. But we all know, in layman's term, in layman's explanation, sa totoong buhay, mas malakas talaga ang presidente. Di ba? So, same din dito. Pero ito ngayon, nasa batas na din. Mas mataas ang Senado sa Kamara pagdating sa impeachment. Kaya wala silang magawa. Ibinalik, ipaliwanag nyo yan sa amin. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Sa botong 18-5, nagdesisyon ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagsusumite ang Kamara ng pleading na nasunod lahat ng requirement ng konstitusyon sa impeachment, partikular ang one-year bar rule. Humihingi rin ng impeachment court ng resolusyong aprobado ng 20th Congress na nagsasabing niraratify o inaaprubahan nila ang mga ginawa ng 19th Congress at gusto nilang ituloy ang prosekusyon ng bise. Resolution na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa 1/3 nito. Bagaman sa Yan. Pag-usapan natin. Ito matindi dyan, ha? Resolution ng Kamara na mahigit sa 1/3. Okay? I-remind ko po kayo, yung first and second and third complaint po ay hindi pinagbotohan. Ang pinagbotohan lang yung pang-apat. Anong importance nito? Kasi yung sinasabi ni Chanco, yung pang-apat, doon na po namigay ng pera ng pondo si Tambaluslos. Yung 1/3, walang gustong pumirma. Hindi nga sila naglakap ng pirma.
Nauunawaan nyo po. Ngayon, hinihingi din ni Cheese na kung gusto nyo na maituloy ito, magkaroon kayo ng resolusyon na pirmado ulit nung 1/3. 1/3 at least. So kung 300 yan, nasa mga 101, 102. Kung 300 plus yung mga congressmen. Ngayon, ang problema ito. Meron pa ba kayang pambigay si Tamba? Kasi alam naman natin, kaya lang nagpirmahan yung mga yan, according to Chanco, dahil may binigay na pondo. Paano kung naibigay na? Yung iba nga nagre-reklamo pa. Hindi daw naibigay yung sapat. Di ba? So ang pinag-uusapan dito, dalawa. Una, yung 1-year bar rule. Anong ibig sabihin ng 1-year bar rule? Dapat isang impeachment complaint lang ang isusumite sa Senado. Yaan lang ang gagalawan ng Senado. Pangalawa, ano ba itong pangalawa? Na ituloy. Pumapayag sila na ituloy yung complaint from 19th Congress to the 20th Congress kasi tapos na po. Patapos na po sa June 30 yung 19th Congress. Ang nag-file niyan ay 19th Congress. So kayo ba, sang-ayong kayo Kamara na ituloy natin sa 20th Congress? Yan ang pinag-uusapan. Kaliwanag ko po isa-isa. Ako po ay hindi abogado, pero susubukan nating ipaliwanag yan. Ang sinasabi ng hindi kayo pwede mag-file. Kasi illegal yan. Ang sinabi ng mga senador, illegal yung pagpa-file nyo kasi kaya nga binabalik namin sa inyo para kurikin nyo at magpirmahan kayo ulit ng 1/3. Bakit? Kasi 4 yung final ninyo. 1-year bar rule, dapat sa isang taon ay isa lang ang pwedeng complaint. Ang sinasabi naman nung kampo, ang maingay ngayon, Pinklawan, okay? Ang sinasabi naman nung Pinklawan, teka muna, final lang naman yan. Hindi pa yan, dapat hindi pa yan initiated. Yun ang sinasabi nila, hindi pa siya initiated. Isa lang po ang kasi para siya maging official, sabihin na lang natin, initiated official, para siya maging official, dapat ipapasa muna sa Court of Justice. I-refer muna sa Court of Justice. Naalala nyo po, so 4 yan. Isa lang ang pinasa sa Senado. Tinanggal nila, nilagpasan na nila yung Court of Justice kasi nga nakabuo sila ng 1/3 votes. So po pwede yun, ilagpasan na nila yung Court of Justice. Diretso na sa Senado. So, in short, para doon sa mga Pinklawang maiingay, ay isa lang talaga yan. So, hindi namin nalabag na isang beses lang dapat magre-reklamo. Naiintindihan, nasusundan nyo po. Ang sabi naman ng Senado, hindi, mali pa rin kayo. Bakit? May illegal kayong nagawa. Kasi 4 pa rin yan. Bakit? Hindi nyo pinasa yung 3 sa Court of Justice. Nauunawaan. Tapos yung isa, nagpirmahan na kayo. So dapat, isa lang ang ipa-file ninyo. Yun ang sabi ng Senado. Isa lang ang ipa-file ninyo. 4 na yung final ninyo eh. Naiintindihan. Dito ngayon nagkakaroon ng problema na ibang sinasabi ng Senado, ibang sinasabi nitong Pinklawan, nagkakaroon ng confusion. Kaya nga sinasabi dito ni Cheese, kung may problema kayo, binalik namin yan sa inyo, sa presinto kayo magpaliwanag. Ganon. Nakuha. Hindi. Nag-ala Torre, di ba? Ganyan si Torre, di ba? Basta gagawin namin to. Kung may reklamo kayo, saka na lang kayo magreklamo. Kung meron kayong hindi sa tingin ninyong tama, magreklamo kayo. Basta gagawin namin to. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag, parang ganun si Torre. Ganyan na sinasabi ngayon ni Cheese Escudero.
Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Gagawin namin to kasi naniniwala kami tama na ibalik sa inyo dahil may nagawa kayong illegal. Unconstitutional pala. Dahil hindi nyo inaksyonan yung tatlo na supposedly ipinasa nyo sa Court of Justice or pinagbotohan nyo. Hindi nyo ginawa. So magkaiba, di ba? Magdemanda kayo sa Supreme Court kung sa tingin ninyo mali. Nag-alatori si Chis Escudero. No. Alam mo, nangyayari dito, back to you. Diba? Kasi simple lang yan eh. Huwag tayong maglokohan. This is all political. Ha? Hindi ako naniniwala na walang halo tong politiko. Katanga mo na lang. Kung naniniwala na ito'y walang halong politika. Kayo, pinulitika nyo si BP Sara eh. Anong totoo dyan? Pinulitika ninyo. Bakit yung confidential funds ni BP Sara ang sinilip nyo ng sinilip? Kayong pinklawan, kayong mga NPA, kayong mga komunista, kayong makatamba, kayong mga makamarcos, bakit hindi ninyo kinwestiyon yung confidential fund ni Marcos? Bakit nananahimik kayo? Kung kayo ay para sa taong bayan, bakit si Sara lang ang in-isolate ninyo? Alam nyo kung bakit? Mamaya ipapaliwanag ko. Third nito, Bagaman sa Hulyo pa ang pagbubukas ng 20th Congress, iginiit ni Escudero na hindi dinedelay ang paglilitis sa impeachment complaint na ayon sa kanyang order ay hindi pa dismissed o terminated. itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ang sarap. Ang galing mo dyan, Chis. Alam mo naman ang Banateros, hindi ko kinakampihan to si Chis. Alam naman natin naging alawaiter to kay Lisa. No? Pero dito, ang galing ni Chis. Diba? Kala ko ba gigil na gigil kayo? Di trabahuin ninyo. Diba yung question? Ipaliwanag nyo na kayo'y sa ngayon na talagang wala kayong nagawang illegal. Bakit hindi nyo final yung tatlo tapos yung isa lang ang ginalaw nyo? So wala kayo nalabag na 1-year bar rule. Pangalawa, na payag kayo na tumawid sa 20th Congress. Paano nyo gagawin? 1/3 votes. Patay si Tamba rito. Gastusang malalaki na naman nito. Nako, delikado. Alam mo nyo naman, bawat galawan dyan. Bawat pirma dyan. Alam ni Tamba yan. Diba? Kaya nga binuking siya ni Chanco eh. Ito sa akin. Huwag kayong maagastang malinis. Diba? Ulitin ko, pinulitikan nyo si BP Sara. Pumirma kayo dahil sa pera, sa pondo. Tapos, magpapa-interview kayo sa media na kala nyo ay ang lilinis ninyo. Naakala ninyo, ipinaglalaban ninyo ang konstitusyon. Ipinaglalaban ninyo ang karapatan ng taong bayan. Nagpunta pa kayo sa pare. Ikulong, i-impeach si BP Sara. In the first place, yung ugat pa lang, illegal na. Yung ugat pa lang, unconstitutional na. Nagsimula yan sa pork barrel, nagsimula yan sa suhol. Yung pirma. Huwag kayong magalit sa akin. Sinusundan ko lang yung sinabi ni Chanco na until now hindi nyo pinapaliwanag, na until now hindi nyo dinideny. Di ba? Kaya nga sabi, kung pupunta ka sa korte, kailangan yung kamay mo malinis eh. Di ba may kasabihan tayong ganun? De Lima, of all people, ikaw pa ang maingay? Ang linis ng kamay mo. Parang hindi namin... Ang linis ng kamay mo, De Lima. Ang linis. Trabaho nila. Pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Correct. Di ba?
Oh, gawin nyo na, now na. Wag nyo na. Kaysa reklamo kayo ng reklamo, kaarte-arte nyo dyan, pirma na. Tamba, ikot. Oh, pirma. Susuportahan nyo pa rin. Total, mahilig ka tamba magpapirma eh. Nagpapirma ka nga sa 200 plus mo, di ba? Na parang suporta para sa'yo. Papirma ka ulit ngayon. Diyan ka magaling eh. Papirma. Pinadalhan na rin ng writ of summons at order ang bise kanina. May 10 araw siya para sagutin ang mga akusasyon sa 7 articles of impeachment. O, di ba? Seems fair? Oh, fair, di ba? Eh, pati si BP Sara pinagpapaliwanag, binigyan ng 10 araw. Ito, alam mo, wag tayo maglokohan, ha? Ang hilig nyo manggipit, ang hilig nyo mamulitika, pag kayo pinulitika, you will cry foul. In-isolate nyo si BP Sara. Ang daming problema nung bayan natin. Ang daming kurakot nung bayan natin. Ang daming may confidential funds. Si BP Sara lang ang binakbakan nyo ng binakbakan. Di ba? Tama ba yun? Huwag kayong iyakin. Pag ginagawa nyo kay BP Sara, iyakin ba si BP Sara? Pag sinisiraan siya ng mga vloggers, pinipake nyo si BP Sara, iyakin ba siya? Kayo, pagka merong fake news sa sinasabi nyo, kahit hindi namin ina-admit na fake news yun, pag kayo ang pinuna, iyakin kayo. May fake news peddlers pa kayo. That's what I'm talking about eh. Doble kara kayo mga animal. Sorry po ha. Pinipigilan ko magsalita ng ano eh. Kasi, alam mo, walang masama maging iyakin. Pero kayo, wala kayong karapatang maging iyakin. Kayo nagsimula ng pamumulitika eh, tapos ganyan kayo ng ganyan. Ipapatawag din ng bise para humarap sa impeachment court sa petsa at oras na itatakda ng babae, presiding hindi naman iyakin. Kayo iyakin. Hindi ba kayo naiiyak sa sarili ninyo? officer. Itatakda ang petsa ng susunod na pag-convene ng impeachment court pag naisumiti na ng mga partido ang mga hiningi sa kanila. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate. Pero paano kung hindi sumunod sa utos ang Kamara at Eh di wag na. Ayaw nyo sumunod, di wag. Tapos ang impeachment. Oh, isa pa yan kasi hindi natin alam eh. Dahil pag ano niya, kaya nga hindi pa nila maiset yan. Dahil ang hahawak na po niyan ay 20th Congress. Ang uupong judges niyan ay ibang set of senators na. Nauunawaan. Isa pa nga question niyan eh. Na kay Tolentino po galing ito na hindi dapat tumawid ng 20th Congress. Para kay Tolentino, tapusin natin ngayon, 19th Congress, hindi yan pwedeng tumawid. Ang sabi ng iba, pwedeng tumawid. Oh. E di, gawin nyo, put it in writing, submit kayo ng resolusyon, pasa nyo sa Senado, ibalik nyo sa Senado na pwedeng tumawid. Di ba? Simple lang naman eh. Kasi alam nyo, ang kina-question nila dito, yung pagdi-delay-delay. Sabi nila, hindi mo dapat ipaprioritize. Gagawin ang mali, isacrifice mo yung tama for the sake na mabibilisan to. Diba? So, again, ulit, sino magdi-decide kung pwedeng tumawid from 19th to 20th Congress? Yung ano? Yung 20th senators.
yung susunod na uupo. Kung may complain kayo, doon kayo magreklamo sa presinto. Complain kayo sa Supreme Court. Diba? Pero kung anong desisyon ng Senado ng 20th Congress, yun na yun. Walang isumiting pleadings. Kunwari, ayaw magsumite ng Kamara nung hinihiling na resolusyon. Ayaw. Pagdating na impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin. Kahit... Pata si Cheese, di ba? Hindi pinansin ng halimbawa, hindi pinansin ng House. Pero sinabi ng 20th Congress, kahit di natin pinansin yan, tuloy na natin kasi total nandito na. Pagbobotohan yan. Seems fair for But you know what? Yung 18-5 na boto, that is convincing. Ang incoming pa is Bato, Bongo, si Lito Lapid lang ang di ba? Kita nyo naman, bumoto pa si Lito Lapid, Aimee, Villar. Siguro ang solid lang doon talaga si Bam Aquino tsaka si Kiko. Magdadalawang isip pa yan si Bam at Kiko. Alam nyo kung bakit? Meron na riyan, nakabalik na sa politika. Maybe they will try to play the game na kunwari hindi sila kritik ng Duterte. Kasi alam nila, possible yun, ganun ang gawin nitong mga ito. We don't know. Pero kung kahit bumoto sila against BP Sara or dito sa impeachment na to, ay malayo. I don't think mananalo sila dito. Hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang. Yung impeachment court, pagbobotohan namin. Kung sino may mayoryang boto, siya masusunod. Sa sulat ni Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na dahil inisyuhan na ng writ of summons ang bise, ay moot o wala ng saysay ang nakatakda sanang pagharap ng prosekusyon ng articles of impeachment. Kaya hindi na yan itinuloy. Dismayado si Senador Risa Hontiveros sa pagbalik sa Kamara ng articles of impeachment. Sabi ko nga kagabi, di ba? Ito solid, ito. Yan, baka sila. Ito, mamaya explain natin, no. Na-explain ko na po ito, bakit Pinklawan ang gigil na gigil? So read my face. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. Ayun, nauto kayo. Totoo, nalito kayo. 'Di ba? Napaglaruan kayo ni Cayetano, ang galing ni Cayetano. Mismo. Tapos sila diyan. Para malito tayo. Giit naman ni Senador Bato de la Rosa na unang nagmosyon na i-dismiss ang impeachment complaint. Scripted. Magsuntukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Alam mo kasi sinasabi ng mga realista, sinasabi ng mga ibang lalo na yung mga Pinklawan, yung mga komunista, sila yung mga gigil na gigil dito. Yung mga NPA, yung mga alam mo na, yung mga kontra sa Duterte, no? Scripted daw. Parang ginawa-gawa. Tapos, ang punto lang naman talaga ay hindi sila magko-convene para hindi masimulan yung impeachment at para ma-delay. Ayan ang explanation ni Bato. Magsusuntukan na nga nakita nyo ba? Magsusuntukan na nga si Robin Padilla at saka si Villanueva. Sasabihin nyo,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!